Network Entertainment. Hello everyone! Welcome to another episode of Kaya Pa Ba with Baus Rufo. At ang guest ko ngayon... Kaya mo yan? Kaya pa ba? Please welcome Christy Tabanyag, aka Miss Deliciousness. Hello everyone! I am your pambansang Disney princess. Sa mga hindi po din nakaka-follow pa sa akin, ako din po ang mama ni Chopper. Hello, Mi. Hi, Mi. Kamusta? Salamat naman at napaunlakan. Oo naman. Parang napilitan lang din ako eh. Ako rin napilitan lang din akong ayain ka. Kasi di ba nag-hosting tayo last time. Oo. Tapos nung niyaya mo ako na mag-guest sa podcast mo, sige na nga, magbigyan ko na. Ako naman, parang nung nakita kita, sabi ko, wala kasing kumakausap sa'yo nun eh. So, nag-offer na lang ako punta ka dito. Oo, para ikaw ata yung maagang umalis ng ng venue eh. Charot lang. Oy, hindi. Sabay-sabay tayo umalis, no? Ay, so, tama pala. Nagpahatid ka. Pero nakakatuwa lang kasi finally na kilala na kita nung tayo ay nag-host ng isang Pride event earlier this month. Pero I'm so happy that you're here sa Kaya Pa Ba because I've had your friend Poca here mga around a year ago. Tapos sabi niya sa akin, Baus, wag mong i-invite si Christy. Ala! May mga ganun palang disclaimer. Bakit na? Anong sinabi niya? Charis lang. Ito na nga, sinabi niya na later, meron din akong sasabihin. Sige, charis lang. Charot. Okay, so first of all, maraming salamat at dumating ka ngayon ng mukha kang job applicant. Hindi, kasi nag-prepare talaga ako. Kasi sabi ko nga, baus-baus ng mga podcast. So, Diyos ko, dapat kailangan formal. Hindi ko naman inakala na para pala akong news reporter nito or weather report, weather forecast? Basta yun. Parang naging ganun yung atake ko ngayon. Pero pwede ko namang tanggalin to. Charot lang. Pero baka kasi mag-enjoy yung cameraman eh. Ayun na nga, actually. Hindi sila nag-e-enjoy sa akin, pero sa'yo daw, baka parang mag-e-enjoy na. Pero okay lang po yan. Later, pwede tayong gumawa ng another podcast. May version po ang podcast sa Telegram. May ibayad nyo na lang po. Kung sa kanya po, ay yung pangalan ng podcast mo ay Kaya Pa Ba? With the cameraman later, ang podcast namin ay Kaya Ko. Charis lang. Sumasagot. Pero yun nga, Pride Month ngayon. Patapos na ang Pride Month. Marami ang racket and all that. Pero kamusta ka today? Physically, emotionally, financially, Pag sinabi ko bang wala na akong pera, bibigyan mo. Charot lang. Hindi, okay naman so far. Tsaka nakahinga-hinga na nga ako dahil kung di ba na-share ko din sa inyo last time na parang napahinga ako this time kasi nga dumating sa akin si Chopper, yung aso ko. Yes, kasi nga hindi ko din in-expect na malakas yung hatak niya sa social media. So, siya na yung hinahanap ngayon. Siya na yung masikat sa akin ngayon. So, hindi na ako masyadong malala mag-editing. So, napahinga ako. Masaya naman. Correct. Isa ka ng momager ngayon, diba? Pero yun nga, talagang mahal na mahal namin at nang madla si Chopper. But we are here for you because we love you so much. So, dapat pala, dinala ko lang si Chopper. Hindi naman. Saka na siguro. Mas mahal na daw ata ang TF niya kaysa sa'yo. Actually, pinamahalan ko talaga. Kasi alam mo yung pagtitrain, hindi po madali. Tama. Kung pwede na siyang magsalita, why not? Diba? Mas mamahalan ko talaga. Charot! Pero grabe, alam mo nung nakilala kita, sobrang lakas ng energy mo in a very good way. As in sobrang good vibes. And napansin ko rin sa'yo na talagang yung pagiging funny mo, talagang performance siya. Kasi nung tayo lang sa tent, sa holding area, most of us parang talagang tahimik lang muna. And then aral ng script. Reserve yung energy ko. Pero pag game time na, talagang laban, hataw, puksaan, diba? Pero kailan mo na-develop tong parang funny side mo? Feeling ko talaga na siya, it runs with the blood. With the blood? Or it runs with the family tree. Hindi kasi yung pamilya ko talaga medyo mabida-bida. Charis lang, hindi naman sa bida-bida na in a negative way. Alam mo yung very talentful because we are full of talents. Not just one, but a lot of talents. That's talaga? Why it's talentful. Yeah, so yung grandparents ko tsaka yung parents ko marunong sumayaw, marunong din kumanta. And then yung parang confidence namin pag yung nagjo-joke or yung basta nasa pamilya na namin yung pagiging kwela tsaka bibo. So yun, parang na-develop ko na lang siya hanggang nung nag-study. Anong klase yung parang funny ng
tatay mo or ng mom mo? Ano yung parang kung may comedy style sila, anong boses nila? Si Pudra, ang peg niya man is more on wisdom na, alam mo yung nagjo-joke siya pero may sense. Correct. Ayun. Si Mudra naman yung overwhelming na confidence naman yung naibigay sa akin. Kasi, nung bata pa ako, kahit nung siguro sanggol pa ako, nagpa-practice na kami ng gymnastics. Chores lang. Hindi, kasi gymnastics yung mama ko talaga dati. Talaga? Oo, Okay. Nung pa siya, yung high school, like lumalaban-laban siya sa division, tama ba? Division. Subtraction. Tsaka multiplication. Minsan, charis lang. At tsaka parang nag-interschool na din siya, ganon. So, nung nagkaanak na siya, ako yung since ako yung panganay, ako yung pinagtripan niya. Ayun, so pinag-gymnastics ako, tapos yung nagpa-perform sa harap ng maraming tao until such time talaga na OA na din yung naging confidence ko now. Ganon. So sa kanya ko nakuha yung confidence. Tapos yung sayaw, yung pagiging artistic sa father side naman. Talagang produkto lang din talaga tayo ng mga superpowers at ng abilities ng mga magulang natin, no? At saka din, parang sa utak din namin na parang ito din kasi yung mga lessons, na in-inculcate. Inculcate! Ito yung sinasabi ng grandparents ko, yung lola ko, specifically, sabi niya talaga, we need to share our blessings. And one of our blessings is ang talent natin. Diba? So, i-share natin siya kasi binigyan tayo ng talent So, i-share natin siya since we will be parang kumbaga makaka-entertain tayo ng tao, tsaka hindi naman din, wala namang masama kung i-share natin yung talent natin, kung alam naman natin masaya sila. Right? So ayun, nag-start talaga ako sa pagda-dance. Hindi ako naging comedian. Naging comedian na ako nung mga high school, college, and then now. Pero nakakatuwa, no? Siguro, anong pakiramdam ng parents mo now? Like, seeing you talang a professional entertainer, kumbaga yung gifts na meron sila na ipamana sa'yo, ngayon pinagkakakitaan mo na. I mean, I'm sure, like, how do they feel about that? Oh, super proud. Very proud. Kaya ang Pride Month. Hindi, sobrang proud sila, lalo na yung Pudra ko. Kasi, di ba, yung panahon natin dati, parang ang hirap. Sinama mo naman ako sa'yo. Ay, sorry ilang taong naman. ka na ba? Sabay tayong sabihin yung age siya rin in 3, 2, 1. 30. 34. Ay, mas matanda ka pala. Sige, okay sabihin, lakasan mo pa. Hindi, okay lang naman. Hindi pa naman, pabulok. Hindi pa pabulok. Fresh pa naman. Nasa mga 13. Okay na, pakisagot na lang po yung tanong. Hindi, ano nga yung tanong? Charis! Napaka-ADHD, no? Charis. Hindi, like, ano yung pakiramdam lalo na yung tatay mo, sabi mo. I'm very proud siya kasi dati, may naririnig kaming mga, kumbaga, sabi-sabi, lalo na ng relatives or yung mga neighborhood na, walang mararating yan kasi nagbakla. Yung mga ganun. Grabe. May time talaga na nandun ako, tapos narinig pa ng Pudra ko na, wag kang magbakla kasi wala kang mararating. Parang ganun yung narinig namin sa relatives namin that time. So parang naano siya, na-imbire na yung Pudra ko. Hindi naman siya nakipagsabunutan, malamang. Pero yun nung nagkaroon kami ng moment na parang okay, narinig din niya. So parang kinausap niya ako na that's the reason na we need to study hard and work hard para mapatunayan natin sa kanila na hindi ka bakla lang. Hindi dahil na bakla ka, wala ka ng kwenta, wala kang mapapatunayan, parang ganun. So, kahit lang man na, ang gusto niya lang talagang sa akin is, yung goal na sinet sa akin is, mag-aral ka ng mabuti. Kahit hindi ka maging honor, mapagtapos lang kita, magandang achievement na yon. Hindi pwede ganun, girl. Binigyan na ako ng ng kagandahan. Diyos ko, competitive ako, di ba? So, baklang-bakla talaga. So, sabi ko, no. Hindi dapat hindi pwedeng mag-aral ng mabuti. Dapat maging honor student. So, from elementary, high school to college, naging talaga, naging honor talaga with flying colors talaga. So, proud na proud siya kasi ilang balik siya sa stage talaga. Tapos, nung pag-graduate ko ng college, sabi niya, I'm so proud of you. Tingnan mo yung boss ko, tingnan mo yung mga taong nagsabi sa atin na wala kang kwenta, wala kang future, ganun na lang. Wala kang future. Pero tingnan mo sila ngayon. Nasa harap natin, nasa stage tayo. Pumapalakpak. So yun, parang, my God. Ayoko naman umiyak, di ba? Kasi hindi pa waterproof yung makeup ko noon . So sabi ko talaga kay Pudra na, hindi pa to, like start pa lang to papang kasi nga kakagraduate ko lang. So after this, I will work hard din para yung mga dreams naman natin as a family, ma-achieve natin.
Pero nakakatuwa rin, no, na parang pag lumaki ka talaga sa isang household na very supportive parents, 'di ba? Ang ganda nung naging response mo na parang kung sabi ng tatay mo na okay lang na kahit graduate ka na okay ka na, pero ikaw parang hindi, like I will make you prouder dahil sinusuportahan mo ko. Kaya talagang binigyan mo siya ng malalang honor, malalang medal. 'Di ba? Na parang sana lahat ng I think yun ang wish ko rin for all the queer kids right now, no, na meron silang ganun ka supportive na space. Yes. Yun din yung parang naging grateful ako somehow kasi yun na nga, iba-iba tayo ng kwento, right? May mas malala talaga na mga nangyari sa iba ding mga natin, mga brothers and sisters. Kahit nga yung iba hindi talaga nakapag-out So, naging grateful talaga ako kasi aside sa naging supportive sila sa pagiging bakla ko, sa lahat din ng mga ginagawa ko, Day. Like, for example, nung kahit hindi pa ako content creator, yung nagjo-join pa ako ng pageant, Day. Day, kung may time talaga pumupunta si Pudra. Tsaka pag nandyan si Pudra, panalo talaga. Reyna ang bakla. Oh, lucky charm mo siya. And then minsan talaga, parang actually parang naging lucky charm ko sa dati nung nagjo-join ako ng pageant kasi nung unang ko talaga yung citywide na pageant, panalo ako, naging Reyna ako kasi nandun siya. Tapos, yung isa pa na sinalihan ko, very sa timing talaga yung parang naging Q&A sa akin na naging Reyna din ako kasi lumindol that time tapos hinahatid niya ako papunta dun sa bus station and then lumindol. So nag-stop muna kami tapos pinahupa muna namin yung lindol tapos sabi niya dapat pag may ganitong mga sitwasyon dapat pag lumindol dapat kalmado lang para alam natin yung gagawin natin ganyan. Tapos pag humupa na nahintin niya na ako sa bus station. Tapos sa Q&A, yun yung nabunot ko, Day. Ano ang dapat gawin pag lumindol? Promise, kasi nga, kasagsagan yun ng lindol sa Mindanao. Oh. Tapos yun yung nagitanong, ha? Oh my God, ang perfect nito. Kasi ito yung sinabi ng Pudra ko. The first thing that we need to do is we need to be calm. Kasi pag hindi ka kalmado, hindi mo na maiisip ko ano yung gagawin mo after ng mga ganitong calamities. So, kailangan mo maging kalmado. Tapos, kung ano yung mga napag-aralan mong dapat gawin, like yung magtago sa mga kineme, ganon. So, at least, magagawa mo yun kung kalmado ka. And then, kung carry ka na, kung okay ka na, labas. Naging Reyna dahil doon. Nasabog. Lucky charm talaga si Pudra. Oh. Yes. At alam yan ng mga nakasubaybay din sa akin dati kasi naikwento ko yan sa isang content ko. Nako, parang wala nang mas gaganda pang kwento doon. So, tapos na po ang episode. Ang Pride Month and Father's Day special. Mother's Day naman. Mother naman na na conflict. Pero no, hindi. Talagang malaking bagay yung meron kang safe space. 'Di ba? Kasi parang hindi mo naiisipin kung tama ba yung ginagawa mo. Mas makaka-focus ka lang on being the amazing, brilliant, creative soul that you are. Mas makaka-focus ka lang dun sa goal mo at saka sa sarili mo. Correct. So, isa din sa siguro naging factor kaya ganito yung yung confidence tsaka yung pagiging positive ko, it's because of the people around me. Magandang talaga yung sinasabi nila na you need to choose yung mga tao or mga friends na dapat nagpalibot sa'yo. Correct. Alam mo yun? Kasi hindi naman always din na positive talaga yung mga tao na sa palibot mo. Pero at least, yung mga tao na yun ay tutulong talaga sa'yo. Like, genuinely Hindi lang puro hindi lang yung tutulungan kita. Pero meron palang mga, alam mo yun. Correct. May mga other pala na mga intentions. So, I'm so lucky din na aside sa family ko, meron talaga akong mga true friends na tumutulong sa akin emotionally, morally, and financially. Yun talaga yung pinaka-importante, yung financially part. In fairness naman din. No, pero I guess gusto ko malaman, especially now na public figure ka na, just because naman public figure ka and you're a content creator doesn't mean wala ka ng mga nagiging problema sa buhay, diba? Pero like, now na napansin mo na ganito na yung state mo in life, anong klaseng love and support na from your friends ang kailangan mo ngayon? Kasi nag-iiba yan di ba, over time. Ngayon, ano yung love language na gusto mong ma-receive from your friends? More on talaga, yung presence. Kasi, di ba, pag tumatagal din yung friendship, may time na parang nagkakasawaan na kayo magkita. Correct. Which is, until now din naman, parang kaming lahat dun sa circle na yun, parang gusto din namin magkita-kita kahit every week lang or every weekend. Kasi nga parang mas maganda talaga yung may physical touch, may physical na mga, alam mo yung mga friends sa pag tumatawa kayo, naghahampasan kayo. Yun yung physical touch na violence. Tsaka ang hirap wala kang magagawang ganun kung mag-video call lang kayo, right? Correct. Tapos hindi pa kompleto lahat. Lalo na pag mas maganda yun, pag
talaga, kumpleto kayo at the same time, sa physical talaga na pamamaraan. Like, correct. bugbugan. Pisikalan. Baka ibang physical touch iniisip nyo, bugbugan po. Oo, bugbugan, bardagulan po. Hindi, iba po yung physical later sa cameraman. Ibang, ay, sorry. Sorry naman. Ay, naku. Ikat mo na lang po. Hindi natin ikakat yun. Ilalagay natin yun. Okay, carry lang naman. Hindi naman siguro ako mapapasama nun. Charot lang. Oh my. So, ang pangalan ng podcast ay Kaya Pa Ba? Dahil ang inspiration nito is nung eventually nag-resign ako from corporate after 10 years of working na now. I'm doing comedy, I'm doing content, I have my own podcast. And you are actually someone na nag-resign ka from your call center job recently lang, mga 1 to 2 years ago lang. So, for quite some time, ikaw na si Miss Deliciousness, pero like pinagsasabay mo pa with a 9 to 5. Pero can you share more about this story? Dati kasi nung bago ako naging Miss Deliciousness talaga, nagwo-work ako sa call center agent, and then of course nag-start tayo as yung alam mo yun, yung call center agent talaga until naging support, and then naging TL or yung team leader, and then umabot din ako sa point since alam mo na yung bida-bida sa or bibong-bibo talaga sa floor. So inassign. Paano yung bibong-bibo sa floor? Maingay masyado kahit nagtitake ka ng call. Hello, thank you for calling customer service. How may I help you for today? Tapos alam mo yung irate na yung customer. Pero yes, I really understand your frustration right now. Like mga ganon. So at least, dahil doon, nakita din naman nila yung potential ko sa yung alam mo, yung pag-entertain ng mga madlang people. And then actually, ito yung struggle ko nung inassign ako sa people engagement or employee engagement team. Alam mo yung na ikaw yung nag-organize ng mga activities, programs sa opisina. Dahil halos English lahat ng hosting. Ang yung English ko kasi limited lang kasi yung vocabulary ko is just for basic people. Yung average people lang, Tapos yung mga client visit hindi ko kinakaya kasi mga AFAM lahat ng audiences mo. So dapat English only policy. So, dinadaan mo na lang sa audience impact. Yeah, so dapat may script yan, di ba? So, of course, kailangan mo mag-alam mo yung mag-adlib-adlib. So, minsan, di ba, of course, pag nag-wrong grammar ka or na-mispronounce ka, nag-defense mechanism ko na siya, So, imbis na maloka sila, mispronounce siya, na-wrong grammar siya, nagiging comedy siya. So, after that, dun ko feeling ko dun talaga nag-start yung pagiging, yung paggawa-gawa ko ng mga sarili kong words. Nung nasa call center agent na, sa call center na, na ako, sa industry. Kahit naman nagtitake tayo ng call, di ba? Minsan may mga bloopers talaga tayo. Oo naman. Yung mga, basta, after nung employee engagement ako, kinuha ako ng isang madam ko. Bakit galit ka dun sa kinuha ka? Hindi naman, like, diba nung na-share ko kanina na yung madam ko or yung naging office mate ko sa BPO na yon, yung birthday celebration niya, nung nag-start ako na Miss Deliciousness, kinuha niya ako here, pumunta sa Manila. Sabi niya, dito ka na lang mag-continue as, kumbaga, employee engagement. At the same time, para din makuha mo yung audience ng Luzon. Kasi nakuha ko na nga daw si Mindanao tsaka si Visayas since Bisaya ako, diba? So, if you want to widen your audience sa social media, come here sa Manila, and then I'll provide your accommodation for 1 month. Ganun talaga. Tapos, triniple yung sahod ko. Kaya pala hindi ka umalis agad. Oo. Yung pala yun. So, sabi ko naman, actually, nagdadalaw isip ako noon kasi yung pudra ko naman yung inisip ko. Kasi ayaw niya talaga akong malayo. Or kami, magkakapatid, ayaw niya kaming malayo sa kanya. Gusto niya pa rin yung nakikita kami, umuwi kami ng bahay kahit once a week lang, ganun. Pero, nagpaalam muna talaga ako bago ako nag-say yes. Ako, gustong-gusto ko na kasi parang to take the risk na din, di ba? Sayang din yung iti-triple yung yung basic mo. So, nung pumayag naman siya, basta mag-ingat ka lang doon, ganyan. Tapos, pinagkatiwalaan niya naman yung madam ko na kumuha sa akin dito. So, pumunta ako here and then naging empleyado ako ng BPO pa rin for 1 year, more than a year lang. And then last year ata yun, nag-resign na talaga ako. Kasi gusto ko nang maging full-time vlogger tsaka maging content creator talaga. Grabe, as in, talagang hustler. 'Di ba? Wow, talagang kahit sikat ka na, talagang may 95 ka pa rin. That's super, super admirable. But ang napulot ko rin dun sa kinwento mo is,
nagkaroon ka na naman ng parang person in your life na parang who wanted the best for you. You had that with your parents. Tas this time, nagkaroon ka ng boss na hindi lang sinusuportahan yung pagiging empleyado mo, pero sinusuportahan din niya yung personal career mo and your personal dreams mo of being a content creator. So, tingin mo like, bakit meron kang good karma? Kasi parang ganun yung nararamdaman ko sa kanya eh. Siguro nakikita din nila yung pagiging authentic and being kind ko. Kasi yun talaga yung nasa utak ko always eh. From the beginning pa lang na hindi pa ako nag-work or hindi pa ako dun sa entertainment na industry. Dati pa lang talaga, always show kindness. Always be talaga genuine and authentic. Whatever happen man sa sa palibot mo, parang ganun. So na ko na sa utak ko na naitanim ko na yun hanggang na-apply and then now siguro parang nagre-reflect na okay tong batang to kahit na sabihin natin na maingay makulit, ganon. Sobrang energetic. Pero, alam mo yung hindi pilit or hindi, walang, kumbaga sabi pa nga nila dati, wala daw masamang tinapay. Nung tinapay yun? Bakit masama? Charis lang. Hindi, yun siguro yung nakita nila. Or kaya siguro din may good karma ako ngayon, which I can also say na meron talaga. That's great. Nakakatawa because, di ba parang hindi naman porkit mabait ka, parang, hindi, like, humble. Like, pwede ka naman maging confident and kind and strong all at the same time. Correct. Diba? Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Pero gusto ko pang hukayin itong corporate experience mo. Kasi alam mo naman tayo, pag mga galing corporate, marami rin tayong mga pinagdadaan ng nakakalokang mga tao, mga nakakalokang mga overtime. Pero like ikaw, what do you consider to be yung naging lowest point mo when you were working in a 9-to-5? Pinaka-lowest point ko is yung mga taong talaga, ito yung parang hindi naman na-depress pero more on na-disappoint talaga ako sa tao. Kasi yung parang sobrang credit grabber. So, alam mo yung ikaw lahat gumalaw, ikaw lahat ng request, ikaw lahat, basta ikaw lahat ng gumawa nun, tapos appreciate ng client, appreciate ng everyone, appreciate siya, kumbaga yung output ng ginawa mo. Tapos, may isang tao na, I actually requested it from the Kineme, tapos ganito yung amount like that. Tapos in front of me like, wow, charot lang. Sa'yo lahat? Ikaw lahat nag-request niyan? Talaga ba? Saan ba yung email? Sinong mo dyan, ka-chat mo dyan para sa mga request na yan? So parang doon ako na, parang naloka na, may mga ganitong tao pala talaga. No, akala ko sa mga teleserye lang itong mga ganito. Oo, kasi nung sa Davao pa naman ako, nung sa BPO na industry pa rin, may mga ganong tao, pero hindi naman OA. Alam mo yung patago, may mga ganon, pero nahuhuli mo pa rin. Tapos pag nahuli na, sorry, ganun. At least may mahiya. Pero dito talaga, nung lumipat ako dito nung na-experience ko yung ganung kasing tao, dun ko talaga na-realize na, ang na pala, and meron pala talagang ganitong kontrabida sa life. Like, akala ko talaga teleserye lang yung mga ganung character. Meron pala talaga in true life. So yun, parang na-disappoint ako somehow sa tao na yun. Kasi nga, parang, boss, di ba? I mean, like, mataas din yung posisyon nun. Tapos, yung parang hirap ko, hindi na-appreciate. Kasi nga, parang kinuha na yung credits. So, siya na yung naging star ng Pasko. Kumbaga, ako lahat dito akalain mo yung ako pa yung nag-organize, ako pa yung nag-request ito, nag-design nito, ako pa yung nag-decorate ng mga stage and everything, ako pa nag-host, ako pa alam mo yung nag-perform. Lahat halos, ganun ako ka-OA as a employing. One-woman show. Yes. So, sabi nila, kasi kinuha ko si Christy from Davao yan, talented yan, ganito. What the, ganun na lang talaga, what the, yes. So noon, parang somehow nawalan ako ng gana kung ibibigay ko pa ba lahat sa trabaho ko kung ganito din naman mangyayari. Pero, since yung madam ko nga dati na kumuha sa akin dito, sabi niya na, we see you, Christy.
So siya ang kumbaga nagsabi dun sa kliyente sa mga na ako lahat gumawa or yung team ko yung gumawa sa magandang output na tawag nito, inorganize niya. Correct. So yun, parang ay, okay, nabalik again na. yung gana Good ko. karma ulit. Yes. Correct. Ang napansin ko rin kasi sobrang importante actually nung time mo sa corporate to actually prepare you for itong ginagawa natin now. Parang feeling ko, buti natuto muna akong like makipag-meeting, makipag-usap sa tao, magtanong ng smart questions when something is not clear and also like meet deadlines. Kasi parang feeling ko kung hindi ko pinagdaanan yon, baka feeling ko like hindi ko alam paano i-navigate itong ginagawa Totoo natin, di ba? Yes, I agree din sa point mo na parang ang dami nating mga kumbaga mga lessons na nakuha nung nag-work tayo sa BP or let's say sa corporate, tapos in-apply natin siya ngayon as content creator. Kasi ang sabi ko nga, always ko din sinasabi to sa ibang content creator ang nakuha ko talaga sa BPO or dun sa industry na yun is yung sa coaching session. Alam mo yung every coaching session kasi, I was able to coach dati sa mga agents din eh. So alam mo yung paano bumasa ng tao, ano yung approach na maganda sa ganitong klaseng tao, yung mga ganon. So at least hindi na siya magiging mahirap sa atin kung i-apply natin siya sa content creation kasi mayroon kang mamimit talaga na ganitong klaseng tao din. So, at least you know already how to deal with that person, how to handle the situation, and then of course, to resolve the issue or problem kung ano man meron kayo. Ganun. Diba? Importante talaga siya eh. But now that you know, you've been doing content for 5 years, tama ba? Oo, Magpa 5, 5 years diba? Ano pa yung big dreams and big hopes mo? Actually, parang sa lahat naman to, applicable to sa lahat. Gusto ko talaga na maraming pera. Charot. Oo, gusto ko na maraming pera, B. Kasi alam ko naman merong mga blessings na dumadating sa atin ngayon. Pero gusto ko talaga yung sobrang maraming pera kasi I wanted to help as well other people. I want to get to that point na ayaw ko nang isipin yung masyadong OA na magtrabaho. Gusto ko na yung mag-focus ako sa self ko at the same time helping others. Like, financially ba yan? Or kung pwede bang magpakain, mga ganung bagay lang, kahit konti, at least ma-appreciate ng ibang tao. Gusto ko yung ganung maraming pera. At the same time, of course, yung dream namin as family na magkabahay, ganun. Yung parang na lang, yung donya-donya na lang ang feg. Yun lang yung big dream ko talaga. Gusto ko yung donya-donya lang ang peg. Oo, diba? hindi naman yung donya na nanampal ng katulong, te. Alam mo yung donya na donya with a heart. Oo, donya with a heart. Okay. Yeah. So tayo dito feeding program. May mga charity events. Charis, gusto ko yung mga ganong atake talaga. Oo. I love that. Parang talagang mabait ka talaga, no? Yun talaga yung puso mo, no? In fairness to you. Bakit ba? Actually, yun yung always sinasabi. Pero sabi ko, gano'n ba talaga ko kabait? Kasi may mga din naman ako. May sungay mga ka din. Oo, may sungay din ako. May minsan din, nakaka-offend din minsan. Ako conscious naman ako minsan. May times na nakaka-offend yung sinasabi ko. Pero siguro mas nangigibabaw yung positive na side kaysa doon sa nega. Kasi ako din talaga, pag may nega din sa palibot ko dahil, exit na ako. Kasi baka madamay ako. Kasi di ba may mga ganun? Yeah. Pag alam mong nega halos lahat sa palibot mo, tapos let mo yung sarili mo doon na magstay talaga ng longer, there will be time na ma-adapt mo siya or ma-apply mo siya. Hindi ka na conscious na, may na-offend na pala ako, nasasaktan na pala. Kasi nga, yung palibot mo, ganun always. Or Tama. mga nega-nega. So, ako naman, since pinalaki tayong always positive in life, pag nega na halos, exit. Sabay. Diba? Pero yun nga, so kanina nga meron kang good karma with your dad, and then yun nga naging madam mo sa call center work mo. Do you see yourself parang paying it forward for certain people ngayon? Parang nagtitake on ka ba on like a mentorship role now sa mga certain bagets or certain people in your life? Yeah, actually always yan. Oh. Hindi ko lang masyadong binivideo, of course. Kasi parang mas nagiging genuine kasi yung mga mentorship or yung help mo na binibigay sa tao na yan pag wala masyadong camera. For me so pag lalo na pag mga, for example, may mga guesting ako or meron akong hosting sa specific na event, tapos may mga mahalubilo ako na ganito, ganyan, na mga aspiring content creators din and they want to know something, ano mga ginagawa ko.
sasabihin ko. Tapos yung mga stories na sinishare ko din ngayon, ganun din yung parang sinasabi ko if we have longer time din na tawag nito, magchikahan, sasabihin ko din lahat para mas ma-inspire sila na, grabe din pala pinagdaanan mo, grabe din pala yung hard work na kailangan dyan if you want to enter content creation. Hindi naman talaga siya mentorship na yung, di ba may mentorship na napababayad talaga. Alagaan mo talaga ng ganun. Pero, ako, lang talaga, pag may chance na makausap ko yung mga taong yun, I'll let them know ano yung storyline ko, ano yung mga experience ko. Ganun. And actually, buti na ini-impart mo yung message na content creation is hard work. Yeah. Diba? Especially, parang feeling ko, like, if you've been in the game mga 3 to 5 years, parang, oh my God, saan pa ako pupulot ng inspiration ngayon? Diba? Kasi parang, laging, ang content parang, sometimes yung pinag-iisipan po ng matindi, yun yung magfa-fly. Sometimes yung mga hindi mo pinag-iisipan, yung magfa-fly na lang. Yes, out of nowhere. Diba? So ngayon, like, paano ka na pumupulot ng inspiration now versus, I guess, nung nagsisimula ka pa lang? Sometimes, namumulot ako ng inspiration, depende sa anong trend ngayon. Kasi minsan, di ba, may mga issues na sobrang overwhelming sa lahat ng tao na, oh my God, parang nasa stress na halos lahat. So, ang ginagawa ko naman, since comedian tayo, ginagawa natin siya ng content na magiging light yung impact. I mean, nagiging comedy siya, at least nakakatawa siya, pero may sense. Parang natatamaan mo yung issue somehow. Parang ganun. So, hindi naman always ganun, pero of course, hindi naman din always may issue. Pero kinukuha ko talagang inspiration more on my audience. Tama. Yes, kasi sabi nga nila, dapat hindi ka magbasa ng comments para hindi ka ma-stress. Hindi naman nakaka-stress yung comments. Depende siguro sa content mo, girl. Oo, charas lang. Hindi, dapat nagbabasa tayo ng comments. Since we are content creator, we need to, hindi naman sa akin na naman to opinion ko lang naman to, hindi naman to applicable sa lahat. For me, we need to read the comments kasi na may kasi dyan may negative feedback, merong positive feedback, but still a feedback. And for me, this is a gift that we can get from our audience. So for me, ma-positive man yan, perfect. Pagpatuloy ko itong ginagawa ko. May negative feedback, mag-filter ka dun sa mga negative feedback mo kung ano yung makakatulong sa mga contents mo. So for example, yung inaatake yung physical appearance, always yun sa akin, Day, kasi as a transgender, Day, parang, so hindi ka naman din hindi ka pa rin babae, ganyan, basta ang daming mga as a transgender. So, ulit-ulit na lang. Oo, so hindi naman ako affected dun kasi, totoo naman. Mukha ka pa rin lalaki, ganun. Okay, so, actually, hindi naman po talaga ako nagiging trying hard na maging pa-femme talaga or pamamahinhin. Trans ako pero ganito na talaga. Ito talaga yung kaya ng science and technology with chemical reactions. So, i-accept ko. So, at the same time, kung meron mga ganong feedback, hinahayaan ko na. Pero kung meron talagang negative feedback na, ay bastos yung yung content mo, hindi maganda sa bata, ganyan. So, oo nga no. It's a negative feedback, but it will help you sa paggawa mo ng content, right? So sabi ko nga, oo nga no, parang very very vulgar or very OA yung mga words ko na ginamit. So that's the time na I create my own words. Gets mo yung, for example na ito, tentacles with side mirror. Pag inisip mo yan, anong nasa utak mong tentacles with side mirror? Kuko? Diba? Sa ibang audience, hindi mo magigets yan. Pero yung mga followers ko agad, alam na alam kung ano yung meaning ng tentacles with side mirror. At ano yun? See? So, at least, hindi siya, tawag dito, hindi agad na kukuha ng mga bata or kung very innocent yung mind. May censorship kang ginawa para like gets... So, na-apply ko yun. Dapat ikaw na ang next DepEd secretary. At ikaw na ang next... So, sa mga libro, dapat gano'n na din. So, kahit sa science, tapos anatomy, tapos this is the tentacles with side mirror. Charis lang. Uy, wag naman. Tapos tawag ko nga dito sa likod, area of responsibility. Area of... Kasi minsan meron siyang signal number 1, signal number 2, tsaka signal number 3. So nga now, yun na yung nag-explain kung bakit mukha kang weather reporter ngayon. Yes! Na-apply pala no. Na ibalik natin sa area of responsibility. So, yun yung naging parang most of the mentorship din na nabibigay ko na message sa mga aspiring content creators na it's really a hard work. Correct. And then,
please also try to read kahit konti lang sa mga comments. And then it will help you to create more contents and parang may magiging inspiration ka din. Yes. And yes, so yun yung mga negative comments. Pero punta naman tayo sa mga positive ones. Ano yung parang mga favorite positive comments mo na nababasa or hanggang ngayon naaalala mo pa kasi talagang nagmarka sa'yo? Ang pinaka-appreciated ko talaga always is yung natural lang yung yung nakakatawa talaga. Tapos minsan nga kahit na may mga nagsasabi na, very trying hard naman yan, ganun. Tapos yung nasa utak ko kasi, what's wrong with trying hard? Correct. Oo, at least I tried hard. You have to try. Oo. Diba? Yun na nga yung nasa utak ko. Tapos hindi naman siya na negative. Tapos may time, yung positive talaga na pinaka-na-receive ko yung yung parang, nakakatuwa ka talaga. Iba kasi yung nakakatawa lang kaysa sa nakakatuwa, right? Kasi yung nakakatawa pwede kang may sinaktan or may sinabing hindi maganda towards other people, kaya ka nakakatawa. Pero yung nakakatuwa kasi parang more on positive na diba, na comments. So parang, pag maraming ganun na comments, mas ginaganahan ako. Tapos more on lalo na yung mahaba talaga yung mga essay, di ba? Yung parang GPT yung comment. Oo. Ay, sobrang appreciate talaga yung ginawang content to kasi ang haba ng comment. Tapos, yun na nga, since I have my own English, I have my own grammar, di ba? Gumagawa ako ng sarili kong grammar. As long as maintindihan din naman ng mga tao, ina-apply din nila sa self nila. Aww. Siguro nga din relatable na hindi naman tayo perfect na mga English person. Pero alam mo yung the way din sila mag-communicate or the way sila mag-comment sa'yo, ganung ganung way na din or ganung atake na din sila mag-comment sa mga videos mo. So parang, influencer talaga. Kasi na-influence ko yung wrong grammar. Pagiging wrong grammar ko. So parang dun ko na-appreciate na, I love that. So ngayon, like, you're someone who was successfully able to transition from a 9 to 5 to now full-time content creator. What are you most grateful for? Ano yung tipong napapatigil ka na lang minsan parang, unfair sa universe. Ginive sa akin. Yung mga bagay na hindi ko afford dati. Yes, kahit yung maliliit na bagay lang kasi ewan ko, sobrang appreciative ko din kasi I'm always grateful sa lahat ng mga nare-receive ko. Kahit na sabihin natin na binili ko siya or something like that. Pero mapapaisip na lang ako na, oh my God, dati hindi ko to nabibili. For example, makeup. Mm-hmm. I love makeup din kasi I love, kumbaga, painting and then nagiging canvas ko yung mukha ko. Gets mo yun? So, mas napapaganda ko pa yung face ko. Ang perfect nun. Dati, ang ginagamit ko makeup, alam mo yung mga sa mga Chinatown. Alam mo yung pag ginanon mo sa face mo, parang ang hapdi pero ganda kasi wala tayong pera. Charis lang. So ayun, parang ngayon na-afford ko na yung mga mamahaling products, tapos minsan pa nakukuha ko ng libre for PR package. So parang na-appreciate ko talaga siya na my God, dati talaga ang hirap, kailangan ko pang mag-ipon or alam mo yung kailangan mo munang itabi yung sa part ng allowance mo para mabili ko tong foundation na to. Kasi dati nag-sideline din ako as makeup artist nung college ako. Yes, nag-sideline ako ng pagiging makeup artist. And then, yun yung mga gamit ko dati puro local brands, which is maganda naman, pero kailangan ko talaga ipunan yun. So ngayon, kung gusto ko talaga bilhin yan, mabibili ko na siya. Oo. So doon ako parang na-touch talaga. Hindi ko naman talaga gusto ko maraming pera, gusto ko maging mayaman, pero hindi ko naman minamadali. Pero ngayon talaga, ninanamnam ko lahat. Ganda. Ng mga blessings. Hindi mo minamadali, hindi mo ninanamnam. Kasi parang sobrang totoong-totoo yun sa brand mo na sobrang like good vibes lang and pagiging genuine lang. Kasi doon tayo na burnout doon tayo parang na-exhaust sometimes na binamadali lahat natin yung mga goal natin sa life. Mm-hmm. Sabi ko nga, di ba may nagtatanong din, may plan ka ba na na change din ng tentacles with side mirror into kabebe? Oo, sabi ko yes, but hindi ko siya minamadali. I don't want to pressure myself na dapat next year, this year, or ngayon na month, dapat meron na akong kabebe. No, gusto ko kasi muna i-enjoy lahat ng blessings kasi nga ito yung mga wala ako dati. Gusto ko ninanamnam muna ko na to, tapos yung dati na kailangan kong mag-aral at the same time mag-work, mag-sideline, tapos perform here para magkapera din, mabili ko yung mga gusto ko dati. Ngayon na I have my financial freedom, I will enjoy it first muna. Like,
gusto ko munang namnamin na kung may gusto kong bilhin, mabibili ko siya. Tapos, pag carry na talaga, pag okay, satisfied na ako sa lahat ng mga nabili ko, sa lahat ng mga nakuha ko ngayon, dun ko na siguro i-goal yung pagpapapokhelya. Parang alam mo yun. Tapos yun na nga sa bahay din. Gusto ko dahan-dahanin. Hindi naman yung may bahay agad. Ay, hindi pwede ganun. Girl, baka ang ending magkautang-utang ka tapos sa pressure ka sa bayad. Charing! Tama! So gusto ko talaga, i-settle mo na lahat and then I want to make myself happy talaga. Like, happy sa lahat. Ang nakukuha ko talaga is like you're just very present every time. You're living in the moment, enjoy mo lahat. And then, like, diba? Sobrang harsh na kasi ng world ngayon. Tapos, i-stress mo pa yung self mo na, oo nga, no, dapat lahat ng mga kaibigan ko may anak na, may mga in the first place, magkakaanak ba ko? Charot. Hindi natin alam. Meron anak naman ako. Pero aso nga lang. Charis. Si Chopper. Si Chopper. I love Chopper. I love that. Well, thank you so much, Miss Deliciousness, for joining me. Nakakatuwa kasi parang napaka-spiritual ng approach. Spiritual ba? Napaka-spiritual ng approach mo to just joy in life. Parang wala, relax lang. Day in, day out, maniwala ka na dapat masaya lang, dapat grateful ka. And ayan, good karma. Oo, yun lang talaga yung goal. And then always be kind. Correct. Yun ang title ng episode natin, Good Karma with Bad Karma. Ay! Hindi, mas bad karma yung dati. Charot lang. Kung mo sa screen, na please show. Charot lang, makita mo yung dati kong mukha, dahil makikita mo talaga yung pinaghirapan ko talaga dati, dahil. Diyos ko naman, deserve naman, no? Salamat, Doc, lahat yan. Charot lang. Diba? Science and technology and chemical reactions. Ala na yan, talaga doon. Diba? Gusto ko yung na-retain mo yun. Correct. I love it. So please, invite everyone where they can follow you. Saan kanila pwedeng abangan if gusto nila ng sabunutan. Hala! Hindi naman tayo pwede magsabunutan kasi naka-hair extension lang po ako. Charot lang. Yes, hello everyone. Again, this is Miss Deliciousness. So you may follow me in all social media platforms like Facebook, TikTok, and Instagram. Wala po akong X. Wala din akong Shopee. Meron naman, pero hindi naman ako nagbebenta. Yellow basket lang po ako sa TikTok. Charis lang. Wala din po akong ibang link sa ibang website. Baka maghanap kayo ng something, very vulgar. Wala pa po. Pero pag wala na talagang choice, baka pasukan ko yan. Charot lang. Baka nandun ng better karma, di ba? With the cameraman. Ay, sorry. Hindi. Charot lang. And also, sa mga naghahanap kay Chopper, nasa bahay po siya ngayon. Pinagpahinga ko po muna. Kasi pag lumalabas ako, dun siya nakakapagpahinga eh. Kasi, hindi ko alam, siguro, parang pinanganak din siyang content creator. Alam mo yung, hindi ko naman siya pinipilit na, uy, content tayo, girl. Parang hindi naman ganoon. Alam niya pag nag-open ako ng camera sa phone. Correct. Anak mo nga talaga siya. Oo, pag nag-open ako ng camera, bibo din siya. Bida-bida din. Like, parang kung nakapagsalita pa talaga siya, mama, kargahin mo ko, sama tayo sa content. Parang ganun talaga yung peg niya. So, ngayon, pag nasa labas ako or lumalabas ako ng bahay, doon siya nakakapagpahinga, girl. Kasi wala nga camera or wala namang nandidisturbo sa kanya doon. So, nasa bahay po siya. And kung gusto niyo po siyang kunin as, sa endorsement, charot lang, sa commercial, direkta na po kayo sa akin. Charot, naging talaga ng manager ni Chopper. Wala pa masyadong confirmation kasi kung anong mga ganap ko this June. But in July, I will be in Davao and Cebu for hosting naman and guesting yun. So, see ya there, everyone. Love it. So, please always na lang din na, sabaybayan, tsaka i-like, i-share yung mga videos namin. Ganun lang. Diba? Mahirap magawin yun. Hindi naman kami namimilit, pero if makita nyo, i-share nyo na lang. Respeto na lang. Huwag nyo na i-share nyo na. Oo. Tsaka follow nyo kami. Di pwedeng manunood lang kayo sa FYP. Pag dumaan sa'yo, tawa lang tawa. Dapat i-follow kami, day. Correct. Yung mga nagko-comment na, ang funny mo talaga. Pag sinek mo yung profile, hindi ka na mo fina-follow. I-follow nyo kami. Gusto ko yung nagmamakahawa na, no? Pero maano din yun. Parang somehow, sabi nga nila, hindi naman nagmamatter yung followers. It really matters. Hindi, sa amin mga content creator, yes. It really matters. But yes, correct. Maraming salamat for joining us sa episode na to. So make sure to rate and review us on Apple Podcast and Spotify. Follow us on Instagram, that is Kaya Pa Ba Pod. I am Baus Rufo on Instagram and hey, it's Baus on TikTok. Maraming salamat ulit, Miss Christy, Miss Deliciousness. So it's my pleasure, yeah. We will see you again sa aming next episode. Bye! Yes, bye everyone!
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.